Pagkapasok ni Edward sa loob, ay sumalubong sa kanya ang nakakasilaw na liwanag. Napatakip siya ng mga mata, ngunit maya-maya pa ay naglaho rin ang liwanag na iyon. Pagkadilat niya ng kanyang mga mata, ay tumambad ang isang bataluman na nakalutang sa ere. Isa itong napakagandang babae at nagliliwanag sa kislap ang buong bahagi ng katawan nito. Nasa harap niya ang isang maliit na sisidlan at nasa loob ang kulay puting bato na napapaligiran ng dayami. "Lumapit ka rito, bata. Huwag kang matakot sa akin. Hindi ako masamang nilalang," wika ng bataluman. Dahan-dahan namang lumapit si Edward papunta sa sisidlan. "Binabati kita dahil nakarating ka sa yugtong ito. Ikaw pa lang ang kauna-unahang nakarating dito ng buhay. Hindi ko lubos maisip kung anong meron sa'yo. Subalit, nakatitiyak akong nasa mabuting kamay ang mutya. Pero bago mo makuha ang mutya, ay may 3 katanungan lang ako sa'yo. Kapag nagkamali ka ng sagot, ay babalik ka sa iyong mundo nang walang dalang anuman," dagdag pa ng bataluman. Kinabahan naman si Edward dahil hindi siya handa sa ganitong bagay. Isa pa, hindi rin nabanggit ng lolo niya kung anong mga kasagutan ang hihingiin ng bataluman. Gayunpaman, ipinagpapasa Diyos na lamang ni Edward ang sarili sa mga katanungang ilalahad ng bataluman. Makikipagsapalaran na lang siya kung anuman ang maisip niyang sagot. Bahagyang napabuntong hininga si Edward bago ito tumitig diretso sa mga mata ng bataluman. Sandaling nanahimik ito at hindi kumibo. "Ano pong kasagutan ang nais niyong malaman sa akin, mahal na bataluman?" Magalang na tanong pa ni Edward. "Gusto kong malaman kung dalisay na ba ang laman ng iyong puso?" Direktang tanong ng bataluman. Natigilan naman si Edward dahil hindi siya sigurado kung malinis ba ang damdamin niya matapos ang lahat ng kanyang mga pinagdaanan. Gayunpaman, inamin pa rin niya ang katotohanan kahit hindi ito magustuhan ng bataluman. "May natitira pa ang katiting na kalungkutan sa aking puso. Hindi ko magagawang kalimutan ang alaala ng aking pamilya," sambit ni Edward sa mahinang tinig. "Gaano ka naman katiyak na hindi ka mapapasailalim sa kadiliman?" tanong muli ng bataluman. "Dahil kilala ko ang sarili ko, kabisado ko ang puso at isipan ko. Hindi maaring dayain ng dilim ang aking damdamin. Limitado man ang aking pasensya, ngunit alam ko naman kung paano kumilos at gumalaw ng tama. At sa bagay na iyon, tinitiyak kong hindi mababalot ng kasamaan ang aking buong pagkatao." Mahabang sagot pa ni Edward. "Gaano mo naman kagusto na makuha ang mutya? Saan mo ito gagamitin at paano mo ito aalagaan?" Huling tanong ng bataluman kay Edward. "Kung ako po talaga ang nakataktang mga laga ng mutya, ay ikinagagalak ng puso kong angkinin ito. Ngunit kung hindi naman ako yung taong itinakda ng mga laga rito, maaring mapasakamay ito ng mga taong maitim ang budhi. Kayo na rin po ang nagsabi na hindi kayo makapaniwalang ako'y nakapasok sa inyong kaharian kung hindi man ako ang itinakda. At kung hindi man ako ang itinakda, hindi na sana ako umabot pa sa yugtong ito. Ang mutya ng krus ng batis lamang ang pag-asa ko para matigil na ang kasamaan sa mundo. Kung inyo pong mamarapatin, hayaan nyo ang mutya ang pumili ng kanyang bagong tagapangalaga." Punong-puno ng sinseridad ang puso ni Edward sa kanyang naging pagtugon. Napangiti ng bahagya ang bataluman. Pagkatapos ay ikinumpas ang kanang kamay sa ere. Biglang bumukas ang takip ng sisidlan
at lumutang ang mutya papunta kay Edward. Magaling! Magmula ngayon ay sa iyo na nakaatang ang responsibilidad sa pangangalaga ng mutya. Alagaan mo sana si Agnus at huwag na huwag mong hahayaang mapunta ito sa kasamaan. Ngayon, humayo ka at magbalik na sa iyong pinanggalingan. Nakapasa ka na sa iyong pagsubok. Binabati kita, bata. Nakangiting wika ng bataluman kay Edward. Halos walang mapaglagyan ang tuwa ni Edward sa narinig. Ngunit may isang bagay siyang tila pinagsisisihan. Malungkot ang puso niya ng sandaling ito. Napansin naman ng bataluman na nalungkot ang kanyang mukha. Mukhang may matinding bumabagabag sa isip ng binata. Bakit ka malungkot, bata? Tanong pa ng bataluman. Masama po ang loob ko dahil maraming nagbuwis ng buhay para lang bantayan ang mutyang ito. Hindi ko po sinasadyang patayin sila. Nadala lang ako ng bugso ng damdamin ko. Nalulungkot po ako sa nangyari. Sambit ni Edward. Tanging matamis ng ngiti lang ang naging tugon ng bataluman na siyang ipinagtaka ni Edward. Bakit po kayo nakangiti? Hindi po ba kayo galit sa ginawa ko? Pagtatakang tanong ng binata. Hindi, dahil hindi naman sila namatay. Anang bataluman. Ano ka mo? Ano pong ibig niyong sabihin? Buhay pa ang mga iyon habang nag-uusap tayo rito ngayon? Gulat si Edward. Oo, dahil sila ang magigiting kong mga alagad na laging nakabantay sa akin. Itataya nila ang kanilang buhay para sa akin. Para silang immortal na hindi nalalagas. Mas mahaba pa sa pusa ang taning ng buhay nila. Kaya sige na, bata, humayo ka na at baka ikaw ay mapagsarahan pa ng lagusan. Kaunting oras na lang ang nalalabi sa iyo. Saad ng bataluman. Marami pong salamat sa inyo, mahal na bataluman. Isa sa puso ko lahat ng mga sinabi nyo. Sagot ni Edward. Pirena ang aking pangalan at kung kailangan mo ng tulong, nakahanda akong tumulong sa kahit anong paraan. Tandaan mo palagi iyan, Edward. Wika ng bataluman na si Pirena. Nagbaw si Edward at umalis na. Pagkarating niya sa labas ay laking gulat niya nang maabutan ang mga nakatayong tamaw. Wala man lang makikitang sugat ni isa sa kanilang katawan na parang walang nangyaring matinding labanan. Nakatayo lang ang mga ito sa lagusan at hindi gumagalaw. Masayang nagpatuloy si Edward at pagkababa niya sa batong hagdanan ay nadatnan niya naman ang mga syokoy. Kumpleto rin ang mga ito at matikas na nakatayo. Hindi siya pinapansin ng mga ito habang naglalakad siya papunta sa may bahaging may tubig. Napailing na lang si Edward sa kakatuwang nangyayari. Sabay talon niya na patungo sa tubig. Pagkalabas sa lagusang salamin ay nakasalubong naman ni Edward ang mga magindara. Tulad ng napansin niya sa mga tamaw at syokoy, ay buhay na buhay rin ang mga ito at masigla. Mahigpit na binabantayan ng mga ito ang lagusan. Naroon din ang mga berberoka na tahimik lang din na nagmamatsyag sa malalaking batuhan. Pero hindi na para kay Edward nakapako ang kanilang atensyon. Lumangoy ng mabagal si Edward habang pinaliligiran siya ng mga isda. Animoy nagdiriwang ang mga ito sa kanyang tagumpay. Sa ibabaw naman ng batis ay makikitang alalang-alala si Lolo Fabian sa nangyayari. Sobrang kabado ito at hindi tiyak kung malalagpasan ba lahat ni Edward ang matinding pagsubok na haharapin ito sa ilalim ng tubig. Maging ito ay hindi sigurado kung malalagpasan ng apo ang mga pagsubok. Kahit sinong normal na tao ay hindi itataya ang buhay para makamit ang makapangyarihang mutya na ito, dahil hindi lang buhay ang nakataya rito, kundi pati ang kaluluwa ng tao. Kapag nabigo ang taong iyon sa pagsubok, makukulong ang kanyang espiritu sa lagusan
at hindi na ito makalalabas pa. Maya-maya ay napatingin sa batis si Lolo Fabian nang mapansin niyang biglang bumubula ang tubig. Lumapit ito ng bahagya upang matitigang mabuti. Ilang sandali pa ay nabuwal sa sobrang gulat ang matanda nang lumutang ang ulo ni Edward. Nakangiti ito ng matamis kay Lolo Fabian. "Ay! Diyos ko, Apo! Ginulat mo naman ako!" Singhal ng albularyo habang ito ay nakahawak sa dibdib. Dumadagundong na parang tambol ang kanyang puso sa sobrang pagkagulat. "Masyado naman po kayo magugulatin, Lo. Sana pala mas ginulat ko pa kayo para swak na swak sa reaksyon nyo ngayon." Biro pa ni Edward habang lumalangoy ito papunta sa pampang. "Abay, lokong bata to ah!" Napangiti na rin si Lolo Fabian. "Ano? Nakuha mo ba?" Tanong pa ng matanda pagkaahon ni Edward sa tubig. Pinakita naman agad ito ni Edward. "Ano, Lo? Bilib ka na ba sa akin?" Sambit pa ng binata. "Pambihira talaga. Hindi ako makapaniwala. Hindi ko akalaing malalagpasan mo lahat ng pagsubok sa ibaba. Ibang klase ka palang talagang bata ka." Duwang-tuwa si Lolo Fabian sa tagumpay ng kanyang apo. Inabot ni Edward ang itak kay Lolo Fabian at sinuot niya ang hinubad na damit. "Pambihira ka rin, Lolo. Hindi mo man lang sinabi sa akin na mababagis pala talaga ang makakaharap ko doon. Muntik na nila ako madali." Reklamo pa ni Edward. "Kung sinabi ko sa iyo lahat ng detalye tungkol doon, malamang aatras ka na. Kaya nga sa simula pa lang, ipinaliwanag ko sa iyong mabuti ang mga gagawin mo para hindi ka mawala ng ideya. O ano, epektibo naman, di ba?" Paliwanag pa ni Lolo Fabian. "Ay, nakakaurat naman. Sobrang nakakapagod ang mga ginawa ko. Parang ang sarap na tuloy magpahinga. Tara na po, Lo. Baka abutan pa tayo dito ng pag-ulan." Ani Edward. "Huwag ka munang magmadali, Apo. Dahil may dadaanan pa tayong isang kaibigan. Tsaka, hindi naman uulan ngayon. Kabilugan yata ng buwan mamaya eh." Wika ni Lolo Fabian. "Ano bang pinagsasabi niyo dyan, Lo? Hindi ko po kayo maintindihan eh. Pakilinaw nga po." Saad ni Edward. "Sa daan ko na lang ipapaliwanag. Sige, tara. Lumakad na tayo. Wala ka na ba nakalimutan?" Tanong ni Lolo Fabian. "Wala naman po." Dahil dito, nagpatuloy na sila sa paglalakbay pa uwi. Babalik sila sa sityo upang dayuhin ang isang matandang kaibigan. May mga alagang hayop ito sa rancho at dito gaganapin ni Edward ang pagkamit naman sa mutya ng ngipin ng kalabaw. Ito ang huling pagsubok na pagdadaanan niya. Habang nasa daan, ay ipinaliwanag mabuti ni Lolo Fabian ang mga gagawin ni Edward sa pagkuha sa mutyang ito. Kailangan niyang harapin ang pinakamalakas at pinakamatandang kalabaw na nabubuhay sa rancho. Ang nalalagas ng ngipin nito ang magiging anting-anting niya. Magkakaroon siya ng ibayong lakas at tatag ng katawan. Kapag naidikit ito sa kanyang katawan, makikita ang mutyang ito kapag nasa kabilugan ng buwan. Sa oras na ito ay makikipagsapalaran ang matandang kalabaw sa pagitan ng buhay at kamatayan. Kailangan hintayin ni Edward ang eksaktong oras bago niya kunin ang mutya dahil may aaligid ng mga masasamang espiritu o nilalang upang agawin din ito. Hindi lang siya mag-aabang sa dilim kundi marami pa sila. At kailangan maunahan ni Edward ang mga kampo ng kadiliman na ito. "Hindi lang isang mutya ang kailangan mong makamtan, Apo. Kailangan mapasakamay mo rin ang ngipin ng kalabaw. Ito ang magbibigay sa iyo ng kakaibang lakas. Ang maalamat na gintong krus ng batis ay susuporta sa mutya ng kalabaw. Ito ang magsisilbing panangga sa mga kulam, bati, palipadhangin, tigalpo, at kung ano-ano pang malalakas na orasyon
na maaaring makasama sa iyo. Pagkakalooban ka nito ng sandata at karunungan, ngunit ang mutya ng ngipin ng kalabaw ay ang magdadagdag sa iyo ng lakas at tibay ng katawan. Sa isang suntok lang, durog pati ang buto ng kalaban. Bukod rito, hindi ka rin basta masusugatan dahil tataglayin mo ang kunat ng balat ng kalabaw. Halos kahalintulad mo na nga ang naka-bulletproof kapag suot mo ang mutyang ito. Kaya apo, kailangan mapasakamay mo ang mutyang ito. Naiintindihan mo ba lahat ng mga sinasabi ko? Uwi ka pa ni Lolo Fabian. Opo, Lo, naiintindihan ko po. Pero medyo kinakabahan lang po ako eh. Hindi kasi ako sigurado kung magagawa ko ba ito ng maayos. Sagot naman ni Edward. Ay, ano ka ba? Sa hirap pa naman ang pinagdaanan mo sa mahiwagang talon. Sisiw na lang sa'yo ang ganitong bagay. Kaya huwag ka nang kabahan, apo. Basta mag-focus ka lang. Ituon mo ang sarili mo sa pagsubok. Tugon ni Lolo Fabian. Sige po, Lo. Kayo po ang bahala. Sagot lang ng binata. Ilang sandali pa ay nakabalik na rin sila sa San Lazaro. Umikot ang dalawa sa baryo at mula sa hangganan ng sityo, matatagpuan ang maliit na rancho ni Mang Koski. Dito nakatira ang isang matandang kaibigan ni Lolo Fabian. Marami itong alagang hayop, partikular na ang mga matatabang kalabaw na humigit kumulang nasa 20 ang dami. Pero hindi mahilig magbenta ng matatandang kalabaw si Mang Koski dahil sa kanyang paniniwala na nagbibigay ito ng malas sa hanap buhay niya. Ang mga batang kalabaw lang ang kanyang kinakatay at ibinibenta. Bukod sa mga hayop ay nagtatanim din siya ng mga prutas. Marami itong klase ng prutas na kadalasan naman ay binibigyan din si Lolo Fabian sa tuwing dumadalaw siya rito. Wala ng ibang pamilya si Mang Koski maliban sa mga alaga niya. Hindi ito nag-asawa. Mas pinagtuunan niya pa kasi ng pansin ang pagpapayabong sa rancho nila na minana niya pa sa kanyang mistisong lulong hapon. Mabait at mapagbigay itong si Mang Koski. Masayahin din itong matanda, kaya gustong gusto siya ng mga tao. Ang problema nga lang, hindi ito magsasalita kapag hindi mo kinausap. Gayunpaman, sanay na dito ang mga tao. Kaya ang tawag nga sa kanya ng marami ay si Piping Koski. Nang makarating sa rancho ang dalawa ay sinalubong sila ng matandang nakabihis ng maruming damit at nakasuot ng fedora hat. Binati agad sila ng matanda matapos matanaw si Lolo Fabian. Magkasing edad lang din ang dalawa, ngunit mas bata tignan si Lolo Fabian. Gawa ng umaabsorb sa kanya ang kapangyarihan ng mga mutya. Malapit ang dalawa sa isa't isa dahil simula pa noon ay magkababata na sila. Lagi silang naglalaro sa rancho noong mga bata pa sila. Kaya madalas mapagalitan si Lolo Fabian dahil madilim na kapag ito ay umuwi sa kanilang bahay. Oy, Fabian! Malayo pa lang natanaw na kita agad eh. Ano sadya mo at naparito ka? Sino naman itong kasama mong mistisong hilaw? Tanong pa ni Mang Koski. May importante akong sadya sa iyo, Koski. Ito nga pala si Eduardo, apo ko. Edward, bumati ka kay Koski. Wika ni Lolo Fabian. Magandang tanghali po sa inyo, Mang Koski. Kumusta po kayo? Magalang nasabi pa ng binata kay Mang Koski. Eto, ayos naman. Ang gwapo ng apo mo, Fabian ah. Mana sa nanay niya. Li kayo, pasok kayo rito. Wika pa ng matanda. Saan pa ba magmamana yan? Eh di sa akin siyempre. Apo, halika na, sumunod ka na dito. Wika pa ni Lolo Fabian. Sinundan ng maglolo si Mang Koski na pumasok na sa kanyang bahay. Malaki ang bahay nito na may 2 palapag. May 4 na kwarto sa itaas at may 2 kwarto naman sa ibaba.
Malaki ang sala nito at sa bandang kusina naman ay nakahilera ang mga lamesa na may mga antik na baso at plato na nakalatag sa ibabaw. Konkreto ang bahay, malinis itong tignan sa loob at sa labas. Dahil sa mistisong hapon ang lolo ni Mang Koski, kaya maraming nagkalat na antik na kagamitan sa bahay na nagmula pa sa Japan. Nasa loob ang palikuran ni Mang Koski, nakatabi lang ng kanyang manukan. May tanim na mga puno sa loob ng bakuran at maraming nagagandahang estatwa na nakadisplay sa gilid ng bahay. Sa doorway lang ang mga ito naka-standby, kaya kung may papasok na bisita ay mapapansin ito agad. Pumunta sa kusina si Mang Koski upang kumuha ng makakain, habang ang maglolo naman ay umupo muna sa may sala para doon antayin ang matanda. Lo, ang laki naman ng bahay na to. Mag-isa lang ba siyang nakatira rito? Tanong ni Edward sa lolo niya. Oo, apo. Siya lang ang mag-isang nakatira rito. Noong una, nandito yung mga makukulit niyang pamangkin. Pero dahil mas pinili nilang manirahan sa Maynila, naiwang mag-isa rito si Koski. Sanay naman siya dito na mag-isa at hindi siya natatakot kahit wala pa siyang kasama. Ang problema nga lang kapag nagkakasakit siya. Kaya dinadalaw ko rin siya rito para asikasuhin. Paliwanag ni Lolo Fabian. Ganun po ba? Nakakalungkot naman po pala ang buhay niya kung ganun. Wika ni Edward. Dumating si Mang Koski at natigilan sa pag-uusap ang dalawa. Nilatag ng matanda sa bilog na lamesa ang isang stainless na puno ng mga biskwit. Meron iyong 3 tasa ng gatas na nag-uusok pa sa init. Kumuha agad ng isa si Edward dahil kanina pa siya nagugutom. Maiba nga ako. Ano nga palang ipinunta niyo rito? Gaya din ba ng dati? Tanong ni Mang Koski kay Lolo Fabian. Mukhang panahon ngayon ng taglagas, kaya kailangan ko ng isa. Meron bang bakante riyan? Ani Lolo Fabian. Sakto ang dating nyo. Meron isa doon. Sakiti na siya, pero malakas pa rin naman kahit papaano. Saan mo naman yun gagamitin? Usisa pa ni Mang Koski. Sinipat niya sandali si Edward na umiinom lang mainit na gatas. Bago ibinalik ang tingin kay Lolo Fabian na kumakain ng malambot na biskwit. Kailangan ng apo ko. Nag-uumpisa ng maghasik ng lagim ang apo ng manggagaway. Kaya ang apo ko ang napiling pumigil dito. Paliwanag ni Lolo Fabian. Sigurado ka bang kakayanin niya ito? Baka naman matulad lang siya sa dati mong estudyante na napilayan matapos masuwag. Medyo nag-aalalang boses pa ni Mang Koski. Napalunok naman ang laway niya si Edward sa narinig. Nako, hindi. Nagkakamali ka sa isang ito. Malakas siya at mataas ang kumpiyansa sa sarili. Ani Lolo Fabian. Kung ganon, maghintay kayo ng 12 oras. Ihahanda ko na ang isang iyon. Siguraduhin mo lang na handa ang apo mo sa bagay na ito. Dahil hindi biro ang mga mangyayari pagkagat ng dilim. Saad pa ni Mang Koski at lumabas ito saglit para ihanda ang kanyang kalabaw. Lo, ano bang sinasabi ni Mang Koski? Para naman akong kinakabahan sa mangyayari mamaya. Ano bang klaseng kalabaw ang tinutukoy nyo? Usisa ni Edward. Isa iyong malaking kalabaw na may pagkaturo ang ugali. Sensitibo sa mga tunog ng paa. Kaya kinakailangan tahimik ka lang habang nagpapahinga siya. Sa pagpatak ng hating gabi, doon mo sisimulan ang paglaban sa kanya. Kailangan mong iwasan ang huling suwag niya dahil doon niya ibubuhos ang natitirang lakas niya. Kapag tinamaan ka noon, siguradong hindi ka aabot ng ospital. Sambit ni Lolo Fabian. Napalunok naman ang laway niya si Edward. E papaano kung biglang magising? Ano pong gagawin ko? Makipaghabulan ako sa kanya? Tanong pa ng binata. Ayos lang kahit magising siya.
Basta't siguraduhin mong hindi ka niya makikita. Itago mong mabuti ang iyong sarili sa dilim at magmatsyag ka sa paligid mo dahil hindi lang ikaw ang nag-aabang na makuha ang mutya ng kalabaw. Marami pang nilalang ang nagkaka-interes noon. Wika ni Lolo Fabian. Okay po, gets ko na lo. Sagot naman ni Edward na napabuntong hininga na lang. Alam niyang mahirap ang misyon na ito, pero wala na siyang magagawa kundi gawin ang bagay na makapagbibigay sa kanya ng lakas. Ilang oras ang nakalipas. Nakatago sa dilim si Edward. Tahimik lang ito habang minamatyagan ang kalabaw na nakahiga sa gilid ng bakod. Mag-alas 12 na, subalit hindi pa rin nagpapakita ng senyas si Lolo Fabian kung kailan lalapitan ang kalabaw. Nakatago rin ito sa dayami sa kwadra kasama si Mang Koski at pinagmamasdan si Edward na nakatago sa likod ng maliit na halamanan. Sa may puno ng talisay, hindi napapansin ni Edward ang ilang pares ng mga matang nag-iilaw sa dilim. Nakatutok din ang mga paningin nila sa kalabaw na nagpapahinga. Ramdam ito ni Lolo Fabian kaya sinenyasan niya si Edward na dumating na ang mga makakaagaw niya. Subalit hindi maintindihan ni Edward ang ipinapahiwatig ng matanda. Ang akala pa niya ay oras na ng paglapit, kaya naghanda ito para puntahan ang kalabaw, nasing laki ng 3 taong gulang na batang elepante. Napakalaki ng katawan nito at napakahaba ng mga sungay. Mukha lang itong pangkaraniwan pero mabangis ito at walang inuurungan. Nang maramdaman nito ang kaluskos sa halamanan ay tumayo kagad ang kalabaw. Namumula ang mga mata nito dahil sa kakaibang sikat ng buwan. Medyo mapula ang sinag ng buwan dahil kabilugan ito at parang patay pagmasdan. Kumakahig na parang manok ang kalabaw nang matanaw si Edward na handang-handa ng lumapit. Naghanda naman ang 3 maligno na nag-aabang sa puno ng talisay. Maitim ang mga ito at matatangkad. Ang mahabang kuko nila ang ginagamit nila sa pagkitil ng buhay ng kanilang mga nagiging biktima. Nagulat si Edward nang mapansin niya ang 3 maligno na papalapit na din sa kalabaw. Nagdalawang isip tuloy ang hayop kung sino ang unang aatakihin. Parehong may interes ang mga ito sa kanya, kaya sa sandaling ito ay pare-pareho niya silang mga kalaban. Humarap bigla ang kalabaw sa mga maligno dahil mas madami sila kumpara kay Edward na nag-iisa lang. Animoy nag-uusok ang ilong ng kalabaw dahil sa galit. Napahinto sa paglapit ang mga maligno. Ako ang napili niya. Ako ang pipigil sa kanya. Kaya, kayong dalawa ang kakatay sa katawan niya. Siguraduhin niyong mapupuruan niyo ha. Maliwanag ba ang sabi ko? Wika ng matabang maligno na mukhang siyang pinuno sa 3. Tumango naman ang 2. Mukhang mahihirapan yata ang apo mo niyan, Fabian. May mga asungot pang dumating. Gusto di makisalo. Paano niya lalabanan ang mga halimaw kung mag-isa lang siya? Saad ni Mang Koski kay Lolo Fabian na medyo nag-aalala sa sitwasyon ni Edward. Huwag kang mag-alala. Kayang-kaya yan ng apo ko. Manood ka lang ng mabuti. Tugon ni Lolo Fabian. Nagsimulang sumugod ang kalabaw sa 3 mga maligno. Naghanda ang matabang maligno para pigilan ito. Samantalang nagtungo naman sa kaliwat kanan ang 2 upang sugatan ang kalabaw. Sabik na sabik pa ang isa na makatay ang kalabaw. Naglalaway ito habang tumatakbo papalapit sa sumusugod din na kalabaw. Nalaman agad ni Edward ang binabalak ng 2 maligno, kaya nagmadali siya para pigilan ang mga ito. Sa isang dash ay nakalapit kaagad si Edward sa isang maligno. Nagulat ang maligno sa bilis ng binata, subalit huli na dahil pinakawalan kaagad ni Edward ang isang nakamamatay na suntok na tumama sa bodega ng halimaw.
Napaigik sa matinding sakit ang malignong iyon na parang nayupi ang katawan matapos lamunin ng buo ang solidong kamao ni Edward. Sinipa pa ito ni Edward at tumalsik papabalik sa puno ang matakaw na maligno. "Pambihira! Ang lakas ng isang yon!" Wika ng payat na maligno na nagulat sa ginawa ni Edward. Hindi kaagad ito napansin ang paglapit ng kalabaw at sinuwag siya sa tiyan. Tumilapon ang maligno nang ihagis ito palayo. Nawasak ang manipis na bakod nang bumangga ang likod nito. Nagpatuloy sa pagsugod ang kalabaw papunta sa matabang maligno. Pakiramdam tuloy ng maligno ay pinagpapawisan siya ng malagkit kahit mahangin naman ang paligid. Nang makalapit ay buong lakas siyang sinuwag ng kalabaw, pero nahawakan ng maligno ang mga sungay nito at sinubukang baliin. Subalit masyadong malakas ang naturang kalabaw at nagawa nitong ibalibag ang maligno. Bumalandra ang katawan ng maligno sa lupa at sandali itong natigilan. Lumapit sa kanya ang galit na kalabaw saka siya inapakan sa sikmura. Alumpihit sa pagsigaw ang maligno. Sa bigat at laki ng kalabaw ay halos mapisa ang maligno. Lalo't nilimliman pa siya nito na parang manok. Naghuhumiyaw sa sakit ang malignong iyon at sinubukang magpumiglas, pero hindi ito hinayaang makatakas ng galit na kalabaw. Animoy may sariling pag-iisip ang kalabaw na iyon at alam lahat ng kanyang ginagawa. Nakarecover naman kaagad ang payat na maligno at inatake niya si Edward. Sunod-sunod na wasiwas ng kuko ang ipinamalas nito na naiiwasan naman lahat ni Edward. Yumuko bigla si Edward sabay sipa ng nakatalikod. Tinamaan sa sikmura ang maligno na medyo napaatras ng kaunti dala ng impact. Nakalapit uli si Edward sabay ni rapido ng mga suntok ang payat na maligno. Animoy binomba ng basuka ang maligno nang tanggapin nito ang malalakas na suntok ni Edward. Sumuka na ito ng dugo at naghihingalong bumagsak sa lupa. Isang suntok ang binitawan ni Edward sa muka ng maligno na halos bumaon ang ulo nito sa lupa. Nanlaki naman ang mga mata ni Mang Koske na halos hindi makapaniwala sa nasasaksihan. Ngayon lang ito nakakita ng ganito kalakas na tao na kayang magpatumba ng mabibilis at malalakas na mga nilalang. "Pambihira! Anong klaseng apo meron ka, Fabian? Hindi ka panipaniwala. Parang ikaw lang siya noong kabataan mo pa. Napakalakas niya talaga at ang bilis din," sambit ni Mang Koske. "Sinabi ko naman sa'yo, di ba, na manood ka lang. Marami pang magaganap na magagandang eksena dyan. Kaya wag mong palalagpasin ang pagkakataon," sagot ni Lolo Fabian, na bilib din sa ipinapakitang husay ng kanyang apo sa laban. Napatumba na ni Edward ang isa at dalawa na lang ang natira. Dito na nag-umpisang uminit si Edward gamit ang bilis ang matakaw na maligno. Nakalapit agad si Edward sa papatayo pa lang na maligno na nasyak sa pagdating niya. Kinalmot nito ang binata, ngunit isang malakas na suntok ang bumagsak sa ulo ng maligno. Halos mawasak lahat ng bakod sa paligid nang sumadsad papalayo ang malignong iyon. Sinundan ito ni Edward sa kanya tinadyakan sa sikmura. Tumiklop ang katawan ng maligno at halos hindi makahinga. Nagtangka itong tumakas, subalit mabilis na nahawakan ni Edward ang batok nito. Sa kanya pinatikim ng suntok. Halos mawasak ang muka ng maligno na tila luluwa ang mata sa tindi ng bugbog na natamo mula sa binata. Lupaypay itong bumagsak sa lupa, duguan ang buong pagmuka at hindi na makakilos. Tinignan ni Edward ang labanan sa kabilang bahagi ng bakod. Nakita niyang tinatapak-tapakan pa rin ng kalabaw ang matabang maligno habang ito ay naghuhumiyaw sa sakit. Tinignan din siya ng kalabaw noong mapansing siya na lang ang natitirang nakatayo.
Umalis ito sa pagkakadagan sa maligno at galit na humarap kay Edward. Naloko na! Mukhang ang apo mo na ang isusunod niya. May kung anong sumapi yata sa kalabaw na ito at parang tao na kung mag-isip. Ano kaya ang gagawin ng apo mo sa ganitong sitwasyon? Tanong pa ni Mang Koski kay Lolo Fabian. Ngunit tahimik lang ang matanda at hindi umiimi. Inisip din niya kung ano kaya ang gagawin ni Edward. Hindi niya pa ito nakikitang lumaban sa lansihan, pero ngayon masasaksihan niya kung papaano mag-isip ang binata upang pabagsakin ang dambuhalang kalabaw. Hindi naglaon ay lumusob rin ang kalabaw papunta kay Edward. Mabilis ang takbo nito at walang pag-aalinlangan. Matalim ang mga matang nakatitig kay Edward. Mukhang seryoso na itong ibuhos lahat ng natitirang puwersa sa katawan. Pero nanatili lang na nakatindig sa kinakatayuan niya si Edward at hindi gumagalaw. Pasado alas 12 na noon ng hating gabi, nang magsimula ang pinakahihintay na laban sa pagitan ng binatang si Edward at ng kalabaw. Dito masusukat kung karapat-dapat ba si Edward na makamtan ang ngipin ng kalabaw. Malapit nang makalapit ang kalabaw, kaya hinanda na rin ni Edward ang kanyang sarili para pigilan ito. Wala nang naisip na magandang paraan si Edward kundi ilabas ang buong puwersa para pigilan ang nag-aamok na hayop. Ito lang ang mainam na paraan na naisip ni Edward para pahintuin ito. Ang sukatin at makipagsabayan sa lakas nito mismo. Maya-maya pa ay isang malakas na suwag ang ipinamalas ng malaking kalabaw. Nahawakan naman ni Edward ang matadabang sungay nito, ngunit dahil sa lakas ng impact ay napaatras ng ilang dipa ang pumipigil na binata. Nagsimulang magbunuan ng lakas ang dalawa. Hindi sila nagpapatinag sa isa't isa. Matira matibay ang labanan. Sinubukang pilipitin ni Edward ang ulo ng kalabaw, subalit nadadaig nito ang lakas niya. Dahil dito, pinulupot ng binata ang mga braso niya sa sungay. Niyakap niya ito ng husto na parang manobela. Saka buong lakas na inikot ang ulo ng kalabaw. Napaungol ang kalabaw nang mapaling ang kanyang ulo pakaliwa. Malapit na itong bumagsak sa lupa ng isang pangyayari ang hindi nila inaasahan na magaganap. Tumalon ang matabang maligno sa kakinagat sa likod ang kalabaw na iyon. Sa tindi ng kagat ay nagpumiglas ang kalabaw at ibinalibag sa lupa ang maligno. Tumilapo naman papalayo si Edward na sumadsad malapit sa payat na maligno. Bumangon ang matabang maligno at niyakap niya ang kalabaw. Sinusubukang magpumiglas ng kalabaw, pero tila sadyang nakapag-ipon ng lakas ang maligno at gamit ang buong puwersa ay ibinalibag naman ito ang kalabaw. Animoy nagsuplex lang ang maligno at sa isang bagsak ay napabulagta na sa lupa ang kalabaw. Nanghina agad ang hayop sa tindi ng pagkabagsak ng katawan nito. Lumapit na ang maligno sa kahinanda ang matutulis na mga kuko. Nakangising aso ito habang nakatitig sa mahinang kalabaw. Lumuhod ang maligno at itatarak na ang mga kuko. "Huwag mong ituloy yan!" Malakas na sigaw ni Edward, sabay ang isang roundhouse kick na biglang tumama sa pagmumukha ng maligno. Sa sobrang lakas ng sipa ay tumilapo ng ilang metro ang matabang malignong iyon. Hindi niya napansin na nakabangon na pala agad ang binata at napigilan siya nito sa tangkang pagkatay niya sa kalabaw. "Ang tindi mo, bata! May gana ka pa talaga makialam sa plano ko! Ngayon, pagsisisihan mo ang ginawa mo!" Galit na tumayo ang matabang maligno, ngunit nagulat ito nang matanaw ang rumaragasang dambuhalang kalabaw papalapit sa kanya. Hindi nakareak ang maligno sa pagkakabigla. Huli na para depensahan pa ang kanyang sarili. Isang malakas na suwag ang natamo niya mula sa natitirang lakas ng kalabaw. Sa tindi ng suwag na inabot,
ay nabutas ng dalawang sungay ang sikmura niya. Sumuka ng dugo ang matabang maligno. Ibinuhos ko na lahat ng lakas ko para doon. Paano nakatayo ka pa? Tanong pa ng maligno bago tuluyang magdilim ang paningin. Hinagis ito papalayo ng kalabaw at tumalsik patungo sa kasamahan ang matabang maligno. Matapos nito ay saka pa lang natumba ang kalabaw na naubos ang lakas dahil sa huling suwag na ginawa niya. Labis itong nanghina at lupaypay na napabulagta. Wala ng puwersang natitira sa katawan ng kawawang hayop. Habang nalalapit ang pagdating ng kanyang kamatayan, ay tinignan pa muna nito si Edward sa mga mata. Dahil dito, may kung anong naramdamang lungkot si Edward na hindi niya maipaliwanag. Matapos nito, ay saka may nalaglag na ngipin papalabas sa bibig ng kalabaw bago ito tuluyang nalagutan ng hininga. Dinampot ito ni Edward at pinagmasdan saglit. Edward! Apo! Ano? Nakuha mo ba? Taghoy ni Lolo Fabian habang papalapit sila ni Mang Koski. Dahan-dahan namang nilamon ng lupa ang mga katawan ng mga maligno matapos ang nakakahiyang pagkatalo nila mula sa binata. Nakalapit sina Lolo Fabian at tinignan ang mutya ng ngipin ng kalabaw. Sabi ko na sa iyo makukuha mo talaga to. Natutuwang tinapik ng matanda sa balikat si Edward, ngunit hindi nagsalita ang binata. Naglakad na ito papalayo at pumasok sa bahay upang magpahinga. Ang galing talaga ng apo mo, Fabian. Pambihira. Hindi lang bilis at liksi ang meron siya, kundi may natatangi din siyang lakas. Ano pa kaya sa tingin mo ang mangyayari kapag tangan niya na ang agimat na yan? Siguradong katatakutan siya ng maraming mga nilalang. Ani Mang Koski. Marahil nga. Pero mukhang hindi masaya ang apo ko. Ano kaya ang dahilan nito? Bulong pa ni Lolo Fabian nang mapansin ang matamlay na kilos ni Edward bago yun umalis. Sige, mauna ka na pumasok doon, Fabian, at ipapakatay ko muna itong kalabaw nang mapakinabangan. Wika pa ni Mang Koski na tila natutuwa na magkakaroon siya ng maraming pang-ulam. Fabian, ano bang luto ng kalabaw ang gusto mo? Ikaw na bahala, Koski. Kahit ano, okay lang naman sa akin. Alam ko naman na masarap ka magluto. Sagot pa ni Lolo Fabian at umalis na ito upang magpahinga na rin. Kinabukasan, naghanda ng masarap na almusal si Mang Koski para sa dalawang bisita niya. Nakalatag sa ibabaw ng lamesa ang iba't ibang putahe ng matandang hasindero. Dahil sa tagumpay ni Edward, naghanda ng maliit na salo-salo si Mang Koski upang pasalamatan ang binata. Pero sa halip na matuwa, ay kumain lang ng tahimik si Edward. Napansin ni Lolo Fabian na mukhang may bumabagabag sa isipan ng kanyang apo, kaya nilapitan niya ito upang tanungin. Apo, ayos ka lang? May problema ba tayo? Malumanay na tanong ni Lolo Fabian. Tumigil sa pagkain ang binata. Ayos lang po ako, Lo. Huwag niyo ako intindihin. Tugon ni Edward pero halata sa boses na malungkot ito. Alam ko kung bakit ka nagkakaganyan. Nalulungkot ka sa pagkamatay ng kalabaw. Tama ba? May sinabi ba siya sa'yo bago siya na maalam? Seryosong tanong ni Lolo Fabian. Ha? Paano niyo po nalaman, Lo? Gulat na tanong naman ni Edward. Sa paraan ng pagtitig sa'yo ng kalabaw ay alam ko na. Isa bang mapait na katapusan ang nangyari. Pero tandaan mo, lumilipas din ang mga bagay. Kung ano man ang sinabi ng kalabaw na yun sa'yo, panghawakan mong mabuti ang mga salita niya. Doon mo lang siya masusuklian. Ani Lolo Fabian kay Edward. Sabi niya po, ingatan ko na pong mabuti ang mutya. Bihira lang na dumating ang pagkakataon, kaya nagpapasalamat siya na sa akin napunta ang ngipin niya. Saad ni Edward. Ngumiti lamang si Lolo Fabian at nagpatuloy na sa pagkain. Isang mapanganib na misyon ang aharapin ng maglolo
sa paghahanap sa nakatagong lokasyon ni Apong Lizardo. Kaya naman, hinanda nila ang kanilang mga sarili para sa mga susuungin nilang misyon. Kailangan nasa kondisyon sila na harapin ang matinding panganib na naghihintay sa kanila. Iba't ibang lugar ang kanilang dadayuhin, kaya iba't ibang uri din ng malalakas na aswang at mga nilalang ang kanilang kakaharapin. Ano kayang kapalaran ang naghihintay kay Edward sa paghahanap niya ng hustisya para sa kanyang pamilya? Magtagumpay kaya itong lipulin ang kampo ng kadiliman o mabibigo lang siya at masasawi kasama ang kanyang lolo? Matapos mag-agahan ay nagpaalam na ang maglolo kay Mang Koske. Lubos na nagpapasalamat si Lolo Fabian sa tulong na ginawa sa kanya ng kanyang kaibigan. Bago umuwi ay pinabaunan muna sila ni Mang Koske ng mga prutas na inani rin ito mula sa loob ng kanyang bakuran. Pag-uwi ng bahay ay inipon lahat ni Lolo Fabian ang mga gamit na kanilang dadalhin para sa kanilang mahabang paglalakbay. Marami silang dinalang kagamitan dahil naniniwala ang albularyo na masasabak sila sa matinding labanan. Nagdala din ito ng mga gamot kung sakaling may hindi inaasahang pangyayari. Inipon lahat ni Edward ang mga gamit nila sa likod ng truck at bumili rin siya ng mga sleeping bags para sakaling maipit sila sa kagubatan ay may matutulugan sila. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 37. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.